Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, babalangkasin din uli, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of, in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogrammed funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion ang program funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third House, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hahanapin, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. That is why, ang isa sa core advocacy ng hakbang ng maisog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas, huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga, ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion unprogrammed funds. Hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyayaan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayong mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas.